Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris! Anyway, sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Alam kong kakaiba ko. Hindi ako mahilig sumunod sa mga pamantayan na kinalakihan ng lipunan. Ay, pamantayan na kinalakihan ng lipunan. Lalim. Hindi ako mahilig sumunod sa mga pamantayan na kinalakihan ng lipunan. At hindi ako sanay makiayon sa karamihan. Ang resulta, nahihirapan akong makipagkaibigan sa kapwa babae dahil tingin nila sa akin, weirdo. Mas nadadalian ako makipagkaibigan sa mga lalaki kasi wala silang pake. Walang drama at chill lang palagi. Kaya naman, ang saya ko nang makilala ko si Gwen sa isang anime na nasa tabi niya lang ako at handang sumuporta. October last year, nagplano kaming magkita para mag-bond. Kaso palaging hindi siya pwede. Wala daw siyang pera, kung hindi sa pera kinapos sa oras. Pinilit ko namang intindihin, pero nakakapikon kasi yung mismong araw ng pagkikita namin, saka siya magka-cancel. Yun bang bigla na lang siyang tatamarin at ayaw lumabas ng bahay? Pakiramdam ko tuloy, hindi ako importante sa kanya. Naparant tuloy ako sa social media. Sabi ko, siguro backup friend lang ako. Yung tipong tatapikin lang kapag kailangan. Kapag hindi kailangan, baliwala na. Pakiramdam ko, sinagot niya yung mga pinost ko sa social media. Ang dami niyang post na feeling ko parinig sa akin. May kilala daw siyang mahilig magkontrol ng tao kaya inaayawan ng marami. May mahilig daw sa drama sa tabi-tabi na ang pakiramdam umiikot ang mundo sa kanya. Ganun ang mga parinig. Nasaktan ako kaya simula noon, hindi ko na siya kinausap. Napagod na din ako kasi ako lagi ang nagre-reach out sa kanya kapag may problema. Nakakasawa na. Gaya ng dapat asahan, never naman din niya akong minessage. Kinausap siya ng mutual friend namin tungkol sa sitwasyon namin at ang sagot niya, wala naman daw kaming problema. Tambalan, bakit ganun? May supportive boyfriend naman ako pero malungkot pa din ako dahil sa nasirang pagkakaibigan namin ni Gwen. Parang may kulang sa buhay ko. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Papaano ba ako makaka-recover sa friendship breakup? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lily. Ayan, mga friendship over na mga eksena. Hindi ako masyadong relate dito sa yung nalungkot kasi sa experience ko dun sa mga na friendship over, mas more of madami yung hinanakit at sakit, so okay na. Versus yung nanghinayang ko dun sa friendship. Parang ganun. Parang mas mabigat yung ginawang kamalian or mas mabigat yung mas mabigat yung sakit. Kaya easier to let go. So hindi ako masyadong relate dun sa sayang, ganyan, mga ganun. Kasi naniniwala ako na friends are seasonal. Meron ka talagang kaibigan na nandyan lang in whatever season of your life. Pag kailangan ka. Oo, Di ba pag may mahihita siya sa'yo, friends kayo. Correct. Oo. May mga ganun. Pag wala na, naman FO na. Diba? Friendship over. Sorry, pero ganun yung, such is life, Lily. Ganun talaga. And si Gwen will not be the first and will not be, kung first man siya na ganyan, she will not be the last person
who will make you feel that way. Ganun talaga yun. Minsan nga, kung sino pa yung stranger, sila pa yung tunay na mabait sa'yo. Kung sino pa yung kaibigan mo talaga, di ba yung nakakilala sa'yo nung marami kayong pinagsamahan, yung pa talaga yung magbe-betray sa'yo. So, ganyan yung feeling mo ngayon. Feeling ko, more of betrayal. Yes, nanghihinayang. Kaya lang, hindi ba may mga parinigan na kayo? May mga ganyan, di ba? So, baka kailangan nyo muna talagang usap. Pwedeng usap or pwedeng magkaroon ng space. 'Di ba? Bago pa lang kasi lahat naman po ng bago, bagong sugat. 'Di ba? Lahat po ng bago, hindi po ganun kadali ang adjustment. So kung bago pa lang yung friendship over na eksena ninyo, kung over na ba talaga, di masakit pa talaga 'yan. Ilan taon na siya? 29 years old, cosplayer, no? Yes. At your age, sagana ka pa sa napakarami mga kaibigan yan. Talagang binavalue mo, chine-cherish mo yung mga tao, and you treat them as your treasures, your friends. Pero in the long run, ma-realize mo talaga na minsan hindi ko na pala kailangan ng maraming kaibigan, ng napakaraming kaibigan. Diba? Kasi darating talaga yung time na ma-realize mo, isa-isa silang nawawala kung ano man ang dahilan. Iba-iba. Diba? Sinadya mo mang alisin sa buhay mo, pero isa-isa silang nag-aalisan. Bakit? Kasi nagkakaroon na rin sila ng sarili nilang mga priorities. Nagkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Yes. Siyempre, uunahin muna nila ang pamilya nila bago ikaw. Diba? Sorry, pero ganun talaga. Yun yung katotohanan. Yun ang katotohanan talaga doon, di ba, na selfish yung tao. Ano nga ba yung perfect example bakit masasabing sarili natin iniisip natin, di ba? Group picture. Kapag kami group picture, di ba, smile. Tapos lahat kayo titingnan niyo yung picture pagkatapos, di ba? Kapag hindi ka maganda dyan, ang una mong titingnan sarili mo eh. Pag hindi ka maganda dyan, kapag kangiwi ka dyan, ano sasabihin mo? Ulitin natin! Pero kung ibang tao yung wala kang pakialam kung ngiwi yung iba, basta importante maganda ka. So medyo selfish talaga tayo. Hindi ka magpo-post ng pangit ka sa picture. Sarili, diba? Kasi nga may ganun tayong feeling na iisipin natin yung sarili natin. So yung parang yung sinasabi ni partner eventually yung sarili nila iisipin nila. At this point, ayoko ng taong madrama. Baka noon, okay, gusto ko yung mga madadramang mga tao. Kaya lang at this point in my life, ayoko na madramang tao. Yung mga parinig niya sa'yo, baka kasi yun talaga nararamdaman niya madrama kang tao. May mga gano'n na. May mga taong ayaw ng drama. Si partner ayaw niya ng drama. Asawa ko ayaw ng drama noon, partner. Ako lang yung madrama sa amin kapag may mga dramahan ng ganap. Pero madrama din yun. Ayaw niya lang aminin. Ang haba niya mag-message kapag nag-drama siya. Pero sasabihin niya ayaw niya ng drama. may mga gano'n May mga taong madrama. May mga taong hindi. 'Di ba? May mga taong mag-a-adjust sa kadramahan mo or mag-a-adjust sa pagka-chill mo. 'Di ba? May mga taong hindi maiintindihan yan. Introvert, extrovert nga kayo So doon pa lang medyo may kaunting pagkakaiba. Correct. So meron lang sigurong particular season na jive kayo. Ito, perfect example dahil lagi nyo kami napapakinggan. Introvert, extrovert kami ni Chris. Ako yung introvert, siya yung extrovert. Ay, mali pala. Parang may mali. Nalito. Ikaw Kasi yung... Ako yung introvert. Mali talaga, mali. Ayaw mo talaga ako maging introvert. So, introvert si Chris. Walang bahid Walang bahid ng pagiging. So, introvert si Chris and extrovert ako. Tahimik ako, maingay si Nicole. Correct. Sa totoong buhay po yun. Sa totoong buhay. Okay. Pero, we are at our best together na introvert at extrovert when we are on air. So, kapag kami po ay nasa on air or online or on ground, basta magkasama kaming dalawa as Chris Choper and Nicole Yala, kami, best of friends. Ganyan. Ganon kami. Talagang parang naiintindihan namin ang lahat sa isa't isa. May mga ganon. Diba? May special connection. May connection, may chemistry kami, magic. Ano man ang tawag po ninyo, diba? May special na sahog. Correct. May na kami lang nakakaalam. Sa true. Diba? Na hindi namin maipaliwanag. Pero, may kakaibang sarap ang tambalan na kami lang nakakatikim. Correct. Basta masarap kami. Yun lang. Kung ano man yung sarap na yun, bahala na po kayo mag-isip. So may ganun kaming dalawa. Pero may mga aspeto ng buhay namin na hindi kami okay, pero hindi kailangan lagi kami magkasama. So yun yung sinasabi namin parang season. So ang season namin talaga together is when we are at work. Ano man yan,
perfect season namin together yan. Pero pag may mga kanya-kanya kami mga buhay, hindi kami para yun, bawa weekend, bawa Monday to Friday magkasama kami ng partner. Hindi para magkamustahan kami ng weekend. Partner sang ka, hindi kami ganun eh. hindi kami nagkakamustahan ng weekend. Oo, kasi alam namin, malinaw sa sarili namin na may kanya-kanya kaming buhay. May mga ganun din. Diba? So, kailangan maset yun sa sarili mo. Oo, magkaibigan kayo. And tama, maintindihan mo rin na ang mga kaibigan, may kanya-kanyang season. I-emphasize lang natin. For example, di ba nagkaroon ka ng mga friends noong high school and college? Yeah, and most of them, friends mo lang nung college. Correct. Hindi mo sila madalas nakakasama na itong nagtatrabaho ka na. Hindi mo na rin sila nakikita nung nag-asawa ka na. Kasi may mga bagong set of friends ka rin nung nagtatrabaho ka na. May mga bagong set of friends ka na rin nung may pamilya ka na. Ganon yung sinasabi natin. May season. Kumaga, parang dapat maintindihan mo lang, anong pangalan niya ulit? Kleng Kleng. Iba na pala yung kausap. Ang 80s nung Kleng Kleng. Kalo rin ni Bonbon, di ba? Oo. Nakakaloka. May kaibigan talaga akong Kleng Kleng. O, si Kasi iba yun eh. Tingnan mo yung mga friends. Limot agad. Nakakaloka. Di ba titindihan mo? May mga friends ka na tawag kasi si Kleng Kleng. Iba yung kasi, diba? kaibigan mo siya nung bata ka Correct. pa. Nung mukha ka pang engkeng. Kaya ka tinawag na Kleng Kleng. Diba? Ay, pasensya nun po sa mga Kleng Kleng yung pangalan. Hindi naman po. Yung kakilala ko lang kasi engkeng siya kasi dati. Kleng Kleng. Totoo yan. May mga friends ako, nakilala ko as Ayan or Ian. May mga friends ako na tawag sa akin is Carlo. May mga friends ako na tawag sa akin ni Adrian or Chris. Kasi iba-iba sila ng panahon na dumating sa buhay ko. Tama. So in your case, Kleng Kleng, kunyari granted na magkaibigan tayo nung bata ka, yung pagkakaibigan natin hanggang doon lang muna. Yeah. Nasa sayo kung ite-treasure mo ulit at kung bubuhayin mo ulit yung friendship na yun or hindi na. Tama. Basta dapat mo lang maintindihan na itong si Gwen ay naging kaibigan mo. Ngayon, kung itutuloy mo pa yung friendship sa kanya, yung relationship mo with her, nasa sayo yun. Hindi lang naman kayo nag-usap eh. Diba? Nagsaluhan lang kayo ng mga post nyo sa social media. Wala nga assurance sa kayo yun eh. Correct. Na kayo yung tinutukoy sa post na yun. True. Diba? Baka guilty ka. Guilty kayo parehas. Sinalo nyo lang pareho. Oo. So hindi naman kayo nag-usap na, teka, may nasayang ba ng friendship? Hindi naman talaga kayo nag-usap. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob nang walang intensyon na mag-usap. Diba? Doon naman naputol yung pagkakaibigan ninyo. Pero kung tutuusin ako, titingnan ko, hindi naman talaga Hindi naman kayo talaga nag-away. Talagang sadyang, alam mo, may mga tao talagang sadyang isang araw naging tamad makipag-usap. Parang tamad siyang kasama. Di ba? May mga ganun talaga eh. O kung tinuring mo mang kaaway, di ba? At patungkol talaga sa kanya yung post na yun. Di ba? Given, kunyari, na sa'yo naman pinatama yung post niya, di ba usap kayo para magkaintindihan kayo. Para makapag-decide kayo, teka, friendship over na ba? Or itutuloy pa namin. Malay mo, magyakapan kayo, mag-iyakan pa kayo pag nagkita kayo. Totoo. Diba? Intindihin mo lang na ganun talaga sa mundo ng mga pakikipagkaibigan. Minsan nagkakaintindihan, minsan may awayan. Pero nasa sa inyong dalawa kung ipagpapatuloy nyo pa yan. Minsan nga kung ano pa yung mga awayan na yan din yung nagpapatibay. Yes. And minsan it just takes years. Meron lang kaming mga kilala na gano'n na nagkahiwalay dahil nagkatampuhan. Pero eventually parang isang araw nakita duman sa feed. Tapos na-realize niya na, ay parang miss ko na tong taong to. Wala na sa akin yung mga kababawan namin dati or kung ano man yung pinag-awayan. Wala na. Ready to forgive. Correct. Baka may ganon. So baka ito ay season of paghiwalay muna para magkaroon ka rin ng mga... Space muna. Correct. Season siya na nakilala mo na sinabi mo nga na gets yung kawirduhan mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nun siya na makakagets ng kawirduhan mo. Meron kang kaparehas. Correct. Na magigets din yung kawirduhan mo. Si Gwen is not your first and last friend. Totoo. Magkakaroon ka pa ng iba pang mga kaibigan. Okay lang yan. Correct. And tama din yung sinabi ni partner. Kung malinaw naman yung kasalanan na nagawa sa ng isang tao, kahit na, di ba, naging kaibigan mo yan, di ba, mas madali ka makakapag-decide eh. Yes. Diba? Kapag nakagawa ang tao ng kasalanan sa'yo, diba, dati mong kaibigan pero na-traidor ka, mas madali makakapag-let go ng taong yon. Totoo din. Diba? Makakapag-set ka agad ng boundaries. Oops! Hindi pwede. Kiss na ang taong ito. Correct. Diba? Kasi... Nag-traidor sa akin ng taong ito, ayaw ko na. Diba? So, may mga ganong storya din. And it's all part of growing up. May mga taong mananatiling kaibigan, may mga taong akala mo kaibigan pero kaaway pala in the end. Oo, diba? mga kaibigan.
akala mo kaibigan pero sila pala yung tunay na ahas. Kala mo Oo. dating tao, ahas pala. Diba? Minsan unggoy pa. Nga, may mga ganun talaga. Marami ka may kilala, iba't ibang uri ng tao. True. Kumbaga yung nangyari sa'yo, Lily, with Gwen, practice pa lang yan. Sa mga marami pang, kasi syempre gusto ko at gusto nating lahat, di ba, na humaba ang mga buhay natin. So part yan. Part yan of adulting. Adulting is hard. Kaya kayo mga kabataan, habang bata kayo, enjoyin nyo yan. Correct. Ang dami mga ganitong klaseng issue. This portion was brought to you. So enjoyin niyo lang muna yung sa mga bata, enjoyin niyo lang po muna yan kasi madami mga ganitong kadramahan pag lumaki po kayo. Oo. Kapag tumanda po kayo, may mga ganito talagang drama. Meron talagang may seasons. Dapat mo maintindihan yun. Mm-mm. People come and go. Yes. Minsan nakala natin sila yung mga kasama natin na, 'di ba, sa panghabang buhay, 'di ba? Bilang kaibigan bilang kaibigan, pero hindi pala. The moment na mag-asawa yan, hindi ka na priority niyan for sure. And you have to understand that. You have to accept that fact na darating yung time na kahit tawagan mo siya, hindi ka niya pupuntahan kasi mas priority niya ang mga anak niya, mas priority niya ang asawa niya, mas priority niya ang pamilya niya. Hindi natin sinasabi na kaibigan ka lang, pero naiintindihan dapat natin yung mga, 'di ba, yung priorities ng bawat isa, ng bawat tao. At wag sasama ang loob mo pag hindi ka na prioritize minsan. Ganun talaga. Parang tama yung example niyan eh. Dati wala ka namang pamilya, wala kang anak. Sa madali silang tawagin. Oo. Diba? Pag nagkaanak na, naku, ang hirap na niyan tawagin. Yung talagang totoo, ano ba yan? Hindi na mahagilap. Busy-busy sa pagiging parent. Ganun talaga. Hindi maintindihan yun ng hindi parent. Ganon. So tapos na yung season. Tapos na yung season ng walwal, tapos na yung ganyang klaseng season. Ganun. Nung college, ang dami kong friends sa school noon. Pero naintindihan ko, nung nag-graduate na kami, di ba, nagkaroon na kami ng kanya-kanyang career, di ba, naghanap na kami ng kanya-kanyang trabaho. Nung una, parang, ay, ang hirap namang hindi na mahagilap itong taong ito, hindi na makausap. Ganun talaga. Kasi, noon namin na-realize na, magkakaibigan pala tayo nung college. Hanggang ngayon naman magkakaibigan pa rin, pero iba na yung mga tinuturing mong BFF nung nagtatrabaho ka na. Kasi ganun talaga, nababago siya mga kabisyo. Yes. And may intindihan mo yan pag tumatanda ka. Kaya Ganun talaga. malaking factor yung tinanong natin na 29 years old siya. Kasi dilemma yan ng ganyang edad. Pero intindihan mo yan kapag nag-asawa ka na. You'll understand why. Ganun pala. Ganun. Masarap magkaroon ng maraming kaibigan, syempre. Correct. Diba? Pero Treasures. masarap din yung yung iilan lang sila pero alam mong talagang totoo. Alam mo talagang bunggam-bungga. Totoo. Ganun. Minsan din makikita mo, may mga kaibigan ako sa inuman lang. Correct. Diba? Madali silang hilahin kapag inuman o kaya party-party. Yes. Pero may mga kaibigan ka na intended for serious talks, serious discussion. Di ba pag ganun, pag pinagdadaanan ka, hindi mo iimbitahan yung mga taong kasama mo sa inuman, sa mga seryosong mga usapan. Ipa-prioritize mo or pipiliin mo na tawagan yung mga taong, di ba, sanay or di ba, bihasa sa serious discussion. Kasi alam mong sila yung makapagbibigay ng magandang payo sa'yo. Kumpara sa mga taong inuman lang, after inuman wala na naman. Tapos diba? na. Pero yun din yung season nila, 'di ba? Yes. Season for inuman. So ganun, such is life. Correct. Really. Yun yung dapat mong maintindihan. Kaya wag sasamaan loob. Si March Gerlan, who's celebrating her birthday today. Batiin lang natin ang happy birthday! March Gerlan, happy birthday sa'yo. Enjoy your special day. Ang sabi niya, mas masakit yung friendship over dahil sa pera. I witnessed so many friendship over due to money. Madaming ganun, actually. Pero tapos na yung season dahil dyan. Shoutout naman Nicole, watching from Canada. Si Yaten De Leon. Si Cal Corpus pinapabati ng good morning ang RKP Trading Corporation Trece Martires Branch. Everyday kami nakikinig sa boses ninyong dalawa. Napapanaginipan ko na po kayo. More power and panaginip ba yun o bangungot? Oy, pag-pray mo na panaginip lang yan Oo. Ayaw namin, pero hindi. Hindi kasi Ito live today. gusto namin kasing babati lahat, kaya lang una, hindi namin nababasa lahat. Pangalawa, ang daldal namin, kaya hindi namin nababasa lahat talaga. Yun talaga yung katotohanan.
Katulad dapat may babatiin ako, bukas ko na lang babatiin. Ganun. Ayan. Sino pa yung shoutout na rin? Shoutout kay Luis Prado. Si Amelia Agno is watching from Borongan City, Eastern Samar. Si Willie Bonayon, na Happy New Year Tambalan, watching from FSJBC, Canada. Ganon din si Ace Del Prado, na always nakikinig kasamang kanyang wife sa Australia. Confirm, makapunta na nga sa Australia. Ang daming Oo. Ang dami naming listeners, pansin lang namin. Ang dami Sa naming Australia. Mas malakas ba yung Canada. feeling ko malakas yung signal kasi nila. Maganda ba internet sa Oo. Australia? Ayan Dami naming tingnan mo listeners, so pansin lang namin. Pansin ko lang, halimbawa, ito, si Kirstens. Pabati po ng happy birthday sa hubby ko na si Jules Ponte, watching from Sydney. Oh, kung Alam hindi, niyo ba, may kababayan kayo dito. oo. Nandito sa Lab Radio. Correct. Inano po namin, pinaliligiran namin sila. Okay daw ang signal natin doon. Si Robin Kalilong is watching from Hawaii. Ayan, salamat. Ito si Dennis Villahermosa from din to, Australia. Hope to see you na talaga this Akala ko nga April. US siya dati. Si Dennis. Pala din siya. Ibang Dennis Ay, yun. iba ba Dennis yun? Oo. Si shoutout din natin watching from Toronto. Sino to? Yan, si Nat Ganibo. Thank you. Sa Winnipeg, sobrang lamig. Sabi ni Lamon Santo. Sobrang lamig. -40. Oh my God, ang lamig. Dito nga nagrereklamo na ako sa pag sa office ko, partner, kapag lagi lang yan nasa 22 or 23. Pag 19, ayoko na pumasok sa office. -40 pa ba? OMG, hindi ko kakayanin. Stay at home lang kami. Buti na lang nandyan kayo Tambalan for good vibes. Watching sina Lala, si Chris, si Francis, and Clark Monsanto. Ayan. Yun din yung consideration ko Alin? Titira sa ibang bansa. Malamig, ayaw mo na malamig. Hindi ko kaya ng malamig. Diyan sa Sydney ba may malamig na season? Ano Ilang yun? buwan? Kasi Oo. Hindi nag-negative. Pero sobrang lamig pa rin ng Pero zero. ang lamig ng zero. Kasi natandaan ko nung pumunta kami sa Mount Fuji, tapos 1. Oo. Sabi ko sa'yo, partner, yung pang-unawa ko nawala talaga. Saglit lang ako doon. Yung parang nabitawan ko lahat ng gamit ko, tapos hindi ko alam kung nasan ako. Naging statwa ka bigla. Oo, nawala talaga yung pang-unawa ko, promise. As in, parang nag-zero. Naging snowman po siya. Literal na nag-brain freeze. Kaloka. Yun. Kaya dito lang tayo sa mainit na lugar, partner. Oo, kahit intention namin mag-close yung mga pores namin dahil Oo, malamig yung lugar na yun, hindi nakakabulok masyado. Tingnan mo kayo, fresh yung pa rin. Oo, correct. Hindi nakakabulok pag may malamig na Pag season malamig yung lugar, di ba? Oo. Hindi agad nabubulok yung itsura. Ganun. Kaya lang hindi na nga namin kaya yung lamig. Hindi kaya ng mga buto. Oo, sa sinihan ang nga tanda. lang. Sa sinihan Ang tanda, partner. Giniginaw sa sinihan, ayaw na. Ang tanda. Minsan hindi ka makakapag-concentrate sa panonood. Oo, kasi ang ganun ka ng ginaw. ganun. Ang lamig. Ang ginaw-ginaw. Aircon lang yun hindi naman negative yun. Oo, true. Di ba, ang lowest ng aircon, 16 lang naman. True. Sabi ko nga sa'yo, Isipin nyo. 19 nagrereklamo na ako Diba? Nung makit ka ng Tagaytay nung December, pag-uwi ko, parang may sakit ako. Tagaytay lang. Wala pang 4 oras dun. Nakakaloka. Diba? So, hindi sanay sa Although sanayan naman, yun nga yung kakayahan ng katawan natin. Diba? Nakakapag-adjust yung katawan natin kahit saan ka pumunta. Sobrang init, sobrang lamig. Sa una, maninibago ka, mag-a-adjust. Pero kapag nakapag-adjust na, diba? May intindihan na ng katawan mo na, ay, kaya mo na sa malamig. Ano lang naman, the beginning's always the hardest. Oo. Kala natin, di natin kaya. Pero kaya pala. Yes. Kaya kay Jivon and Teria sa IG, akala mo lang hindi mo kaya yung nararamdaman mo, pero kaya mo pala. Dahil babalik din ang inspirasyon sa'yo, huwag ka mag-alala. Ano lang yan, seasonal yung mga nararamdaman natin, phases in our lives. Meron tayong nalulungkot, napapraning, nagkaka-anxiety, na-excite, ganun. Pabago-bago talaga. Si Lalay o Lalay McKinney. Almost 9 years na po ako sa Vancouver and Washington.
Isa ba yun? Oh. Pero hindi pa rin ako makapag-adjust Sa lamig. Yan. Nag-snow pa Ah. today. Oo. Oh, ang dami nanonood sa atin from Canada. Cassandra Macalibo. Shout out from Canada. Lagi kami nanonood. Very good. Okay, Lux. Sino pa siya shoutout mo dyan? At tayo umexit na. Okay. Oo. Oo naman, sino babatiin? papabati Oo nga, mo? sino papabati nyo? Si ano? Oh, anong name? Okay, anong sige, name? batiin natin. Lori, parang minessage mo yun sa akin pa. Wait lang Para tama ang ano. Pinapabati ni Miss Len ang kanyang mommy and daddy. Yan. Na nagse-celebrate ng kanilang ano. Golden wedding anniversary. Grabe naman yung 50 years. Wow! Sana all, no? Yung ma-reach mo yung 50 years. Correct. Being together. Oh, di ba? Saludo naman talaga yun. Anong name ulit nila mommy and daddy? Lori and June. Anong family name? Baka Kapili. Ayan. Mommy Lori and Daddy June Kapili. Yan. Congratulations! Kaya naman umuwi si Pao and Len and the kids kasi they're going to celebrate yung 50th wedding anniversary. Uy, tapos na ba? I mean, saan celebrate? Sa Saturday. Saan? May seats pa ba available? Oo, kasi makikikain sana kami. Nasama ba? Yung mga tanong leading talaga kung kailan ka makakakain eh. Oh, ayan. Saan gagawin? Ayan. Kung makapagtanong ka naman, partner, kala mo na imbitahin natin yung mga tambalanisa, baka magsipuntahan. Kasi imbitahan natin mga sarili natin. Congratulations. And yan talaga yung mga lodi natin, yung mga nagtatagal na maraming taon together as a couple, di ba? Tinanong nyo na ba sila? Bakit Anong secret ng kanilang 50 years? Yan. Kayo yung secret. Ang mga kids na mabubuti at ito totoo naman. Oo. Diba? Kasi pag nakita ng mga magulang na, 'di ba, yung mga napabuti ang kanilang mga anak na inalagaan nila ng maraming taon. Tatagal diba? din yung relationship nila. Kasi para ang galing natin, 'di ba? Oo. Yung mga alaga natin, yung mga inakay natin ay napalaki natin ng tama. Correct. Nakaka-happy yung nakakahaba ng relationship. Ganyan. Galing naman. Congratulations! Ayan. And again, thank you for visiting. Yay! Salamat. Yeah, thank you, Dalhin nyo na yung mga kids sa Paulen. Tagaytay. Ayan. Para, Ingat kayo doon, ha? Oo, Malamig doon. Kala Alam mo naman, galing na Australia. Hindi sanay. Mga hindi sanay kasi sa malamig. Kaya ingat po kayo sa Tagaytay. Malamig doon. Ayaw po naming bumaba kayo ng Manilang inuubo. Ikaw lang yun, partner. Tsaka kala mo hindi sila sanay sa Australia na Kaya malamig. na malamig. Salamat na marami mga tambalanisa sa pagtutok today. Ingat po kayo mga kabisyo, ha? Bye-bye!